Hi guys, it's October 3, 2023, and I just want to share with you a very important conversation that I had this morning. Kasi meron akong nabalitaan na yung isang taong kakilala ko ay nakatapos na ng kanyang PhD in Educational Management. So, bilib ako sa tao na to kasi tahimik lang siya pero magaling siya. Sabi ko sa kanya, mag-NQuest ka na. NQuest is the National Qualifying Exam for School Heads. So, pag pumasa ka dyan, pwede kang principal. So, sabi niya sa akin, at ito ang nakaantig sa akin, ikaw ang inaabangan ko na maging isa sa mga leaders. Kasi tahimik ka lang magtrabaho, nasa background ka lang, but you get things done. So, para sa akin, isang magandang comment yon na ina-acknowledge niya yung trabaho ko. Pero ina-acknowledge niya din na lagi lang ako nasa background. Kasi hindi naman talaga ako mahilig na pumunta sa limelight. Ayoko talaga nung nasa sentro. Gusto ko nasa background lang ako. So, naalala ko yung isang conversation pa nung bata pa ako. Grade 6 actually, graduation ng grade 6. One of my teachers said, dapat ikaw ang valedictorian, pero napakaligaga mong mag-aral. Na parang sinasabi niya na you could have done more. Pero nung bata kasi ako, simula nang mapanood ko sa Superbook, yung Parable of the Talents, naisip ko na hindi yung mga awards ang importante. Kasi diba, sa Parable of the Talents, merong dalawang servants. Binigyan sila ng amo nila ng coins or talents. Yung isang servant, ang ginawa niya, nilubog niya sa lupa. Ibinaw niya. Kasi pinoprotektahan niya yung talents. Yung isa naman, ginamit niya sa business. Pinalago niya yung binigay sa kanya. At pagbalik ng kanilang amo, hindi natuwa yung amo dun sa servant na ibinaon lang yung talents niya. Pero natuwa siya dun sa isa na pinagbuti, pinalago pa yung talents. At ang sabi niya, well done, my good and faithful servant. I was able to trust you with a small thing. Now I know that I can trust you with a big thing. Well, that's not verbatim, but I think that's what, not I think, but I know that that is near what the master said. Dumiin sa utak ko yung, well done, my good and faithful servant. So, para sa akin, yung mga awards, honors, recognition, maganda yan. Pero, hindi ko yan hahabulin o pagsisikapan. Siguro, kung merong kusang magbibigay sa akin ng award, syempre tatanggapin ko. Hindi naman ako plastic para sabihin hindi ako natutuwa. Natutuwa ako. Matutuwa ako kung makakakuha ako ng award. Matutuwa ako kung makakakuha ako ng recognition. Pero, para mag-effort ako, maghabol, ipagsiksikan ng sarili ko para makakuha ng reward, hindi ko yun gagawin. Dahil para sa akin, ang importante, na pagyayaman ko yung talent na binigay sa akin. And I get things done. So, wala namang masama kung yung ibang tao ay gusto nilang makakuha ng award at recognition. Pero ako kasi personally, bilang isang teacher ang mas mahalaga sa akin, may matutunan sa akin yung bata. Ang mas mahalaga sa akin, balikan ako ng bata at sabihin na, Ma'am, thank you kasi may natutunan ako sa'yo. That in itself is a reward that no certificate, no trophy, no plaque can ever equal. Kasi buhay ng tao yun. Kung kaya mong pagbaguhin ang buhay ng isang tao, or kung kaya mong bigyan ng motivation ng isang tao, reward na yun
Parang aabangan kong sabihan ako ni God ng, well done, my good and faithful servant. Dahil, yung talent na binigay ko sa'yo na makapagturo, ginamit mong mabuti. Yung kakayanan na binigay ko sa'yo para makapag-touch ng puso at ipakita sa mga bata na there is so much more to who they are and what they can do. Yun ang gusto kong marinig. Yun ang reward, award, recognition na gusto kong makuha. Masabihan ako ng, well done, my good and faithful servant.